Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Dayanghira, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Pag-usapan po natin itong Christmas celebration sa Davao City. Napakaganda. Medyo mahirap kaunti ang panahon. Maraming hirap. Bigas hindi bumababa, maulan. At I am very sure sa kanya-kanyang mga probinsya at saka munisipyo ay may kanya-kanyang papiesta yung kanilang gobyerno. But I want to share yung activities dito sa Davao, no? Meron kaming tinatawag dito na Pasko Fiesta 2024. Simula ito December 1 hanggang December 31. Maraming activities. Meron kaming tinatawag na Banda Dasig, The Grand Spectacles. Parada sa Pasko. Meron kami yan. Puro sa Pasko. Grand Finals. And Kasadya sa Pasko. Then, Kalingawan sa distrito. Alam mo yun, Davao, parang Pangasinan ito eh. Malaki ito. The biggest city and area, and our population ay umabot na ng 2 milyon na tao. And yung aming flights ng eroplano, umabot ng 70 to 80 flights a day. 24 hours yan. Punong-puno yung mga eroplano. And dito sa Davao, pinakamagandang coastal area namin. Sa Davao City, ang daming project, yung island ng Samal Island, Paradise Island, saka Davao ay makukonect na. Number 2, cleanest city sa Asia after Singapore, ang Davao City at saka isa sa mga peaceful city sa buong mundo ang ating lungsod ng Davao. At saka dito sa lungsod, walang firecrackers, no? Yung magpapaputok na in the following morning, punong-puno yung ospital dahil nasabugan yung kamay ng paputok. Yung iba, nasunog yung bahay dahil yung sparkler, pagputok niyan, or kritis ba, mapunta doon sa bubong ng bahay, na nipa, susunog yung buong bahay. Lahat problema following day. Then, yung may mga rhinitis, yung mga may sensitivity sa smelling, pangangamoy dahil sa pulbura na in the following morning, duming-dumi yung kalsada. Dito sa Davao ay napaka-peaceful at saka extended yung mga malls at saka komportable ka na hindi ka matatamaan ng ligaw na bala. Ayun, especially New Year. Very peaceful dito. Sa ibang area, of course, may mga nangyayari na ganon. So dito ay may kanya-kanyang celebration. Meron kami ng tawag na Music in the Park. Ito ay ginagawa sa iba-ibang distrito ng Davao. Yung gobyerno lumalapit na mismo sa tao. At the same time, yung nagkakaroling, pupunta ng Davao City, galing sa bukid, yung mga IPs natin, yung mga farmers, dalawa, either at their own, pupunta sila sa poblasyon, at ito ay sinisecure ng ating city social services. Yung sa malayo naman, na wala ng pagkakataon makababa, inaakyat ng mga dump trucks, binibigyan ng mga pagkain, binibigyan ng mga bigas during Christmas dito sa lungsod ng Davao. And lately ay napakalaking celebration na sa gobyerno wala pa noon pang mga Duterte ay namimigay na. Umaabot ng 40,000 na tao. Nakapila yan. Umaabot sa mga iba-ibang probinsya. Binibigyan ng pera pag pauwi, binibigyan ng pagkain, at saka binibigyan ng regalo. At nagpapakita ang presidente. Now, this Christmas ay nandun ang ating presidente at saka si Vice President Sara Duterte. Meron ding Koro Pasko, mga caroling, no, singing. At panaygon sa City Hall. It's light up the city. Pagpailaw, pag-abli sa Pasko, opening of the Pasko. So lahat ng parks, yung main Rizal Park namin na malapit sa City Hall, ay nilagyan pa ng what you call this, nilagyan pa ng yung mga Ferris wheel, libre. Mga bata, may mga juggler doon, no? Yung mga naglalaro para sa ating mga kabataan. So masaya. At makikita mo dito sa lungsod ng Davao. Simula nung November 28 pa hanggang December 31. Panaygon at the opening, then perya sa Pasko Fiesta, opening dyan sa peryahan, music in the park, chorus sa Pasko,
salo-salo sa Pasko, panaygon sa City Hall, Pasko Panag-uban. Of course, nandyan yung mga concert at iba pa mga bisita. Yun po yung mga ginagawa ng ating lungsod ng Davao during Christmas. May eleksyon o wala, ginagawa ito sa lungsod ng Davao. At saka ang daming mga bakasyonista umuwi dito. So makikita ninyo sa mga pictures. So masaya ang lungsod ng Davao. So sana po ay ganito sa buong Pilipinas. I am very sure. I really do not know sa ibang area. But here in the city, I can tell you na maganda po ang nangyari. And so far, peaceful. And it's very sad. Somewhere in Cebu ay meron nagkaroon ng gang rape. Kaya yung mga tao ay nagtatanong, kumusta ang peace and order natin? Here in the city, very safe. Ang daming nahuli sa checkpoint. Kasi bago ka pumasok ng Davao, talaga merong mga malalaking X-ray machines na lahat ay dumadaan doon. Kaya dito ay komportable yung ating mga tao. And because of this, yung mga condominiums, yung mga building are mushrooming sa lungsod ng Davao. Dumadami po. At of course, mga challenges na hinaharap by January ay titingnan ito under the leadership of Mayor Basti Duterte. Congratulations to Davao City Government and to the private sector sa pagtulong na magkaisa at masaya ang ating lungsod. Hanggat sa muli, this is Councilor Dayang Hirang. Happy New Year and Merry Christmas. God bless Philippines. See you next time. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.